Hello everyone, nandito ako ngayon sa airport and I'm gonna take one of my bucket list, isang solo international travel in a year. Kaya tara, samahan niyo ako. So ngayon ay nandito na kami sa Himpapawid at expected arrival namin is 6:10 in the morning. Kaya matutulog na muna ako. Good morning everyone. Time check, it's almost 5 a.m. at tingnan nyo naman ang aking view from this window seat na nabook ko. It's literally watching the sunrise. Napakaganda. You see that guys? Yung mga ulap ay parang mga alon sa dagat. Wow! Ang ganda niya talaga. And this is the first time na na-witness ko ang ganitong mga itsura ng ulap at napapatay kay Lord talaga ako that I'm able to witness this. Ayan, heto at nag-i-enjoy ako sa nakikita ko ngayon kasi this is the first time na makakita ako kung paano ina-unload yung mga bagahe mula sa eroplano at nakakatuwa. Ganito pala nila ginagawa yun. And now we're heading to the Immigration and Customs area. Good thing ay nakapag-fill out na ako ng information ko sa Visit Japan web. Ngayon naman ay tamang upo lang muna ako dito kasi kinuha ko na yung aking SIM card na binuko sa Klook at ilalagay ko na muna siya sa aking cellphone. Siyempre, kailangan natin ng pera kaya nag-withdraw ako dito sa 7-Eleven ATM machine at gamit ko ay ang aking C-Bank card. So yan, pinapapili ako kung yung iti-charge ba sa aking card ay converted into peso or in Japanese yen. Base sa mga napapanood ko ay mas mababa ang ma-charge sa'yo kung piliin mo yung hindi agad converted into peso. So yun ang ginawa ko. Clinic ko ang 50k yen sa school. And we'll see kung kakasya ba to sa aking 9-day stay dito sa Japan. Ngayon naman ay bibili ako ng Welcome Suica card. Please select the desired charge amount. Ayan, mag-charge ako ng 5,000 yen or siguro mga around 1,800 in pesos. Thank you. Please take everything with you. Thank you din. Siyempre, kukunin ko lahat, lalong-lalo na ang sukli. Finally, ay nandito na ako sa train. At hindi naman ako masyadong naligaw kanina. Sakto lang. Sinundan ko lang kung saan papunta yung mga tao. At meron din namang mga signages kaya kailangan mo lang talagang tingnan. And now ay nakababa na ako sa pinakadulong train station and I'm trying to figure out saan babanda yung nabook kong hotel. And guess what guys? Umulan. Winelcome ako ng ulan dito sa Japan. At kailangan ko na ng aking Google Map para malaman ko kung saan ba talaga ako pupunta. Ayan na guys, nakita ko na siya. In fairness malapit nga lang talaga siya. Guys, welcome to Shibuya Crossing. Grabe, dati napapanood ko lang to sa TV at ngayon ay nandito na ako. At pasensya na kayo sa boses ko kasi parang naiiyak akong magsalita ng malakas dito. Grabe no, ang dami pa rin tao kahit umuulan. Dahil napagod na ako sa kakalakad ay nandito na ako sa Family Mart para bumili ng onigiri na tuna mayonnaise para kumain. So ito ang aking pinakaunang meal dito sa Japan, isang tuna mayonnaise na onigiri at syempre ang Fami Chicken. Bumili rin ako ng green tea at dito ko sa labas ng Family Mart kakainin ito kasi wala silang upuan sa loob. At totoo nga ang chismis, masarap nga itong Fami Chicken nila. Original itong binili ko ngayon at itatry ko next time ang spicy.
In fairness, okay naman tong onigiri nila. At sa kagaya kong traveling on a budget, sold na ako sa pagkain dito sa convenience store. At nandito na nga ako sa 7th floor at una kong tiningnan ang toilet. So itong aming toilet, syempre nandito ang pamosong Japanese toilet na nakakabang gamitin, pero worry not kasi meron namang instruction na nakadikit sa wall. Pero ako kanina yung ginawa ko ay Google Translate ko siya gamit ang aking cellphone. So ngayon subukan natin yung magpindot-pindot kasi kanina sa airport wala talaga akong ginalaw dito. Tissue lang ang ginamit ko. Mahirap na, no? Baka iba yung mapindot ko. And speaking of tissue, fina-flash po siya sa toilet. At dito naman ang hand washing area. At meron din ditong facial tissue. Ngayon naman ay punta na tayo sa powder room. So separate lang siya sa toilet. Buti na lang walang tao dito sa loob kaya pwede akong mag-video at para may pakita ko kung anong meron dito. As you can see, meron ditong hamper kung saan ilalagay yung mga used towels. At dito naman yung powder room. So dito pwedeng mag-makeup, mag-ayos-ayos ng sarili, merong salamin at merong mga upuan. Meron ding faucet for hand washing. Meron din ditong facial and hand wash foam at syempre facial tissue. Meron palang mga hair dryer dito sa tabi ng hamper. At ito naman ang shower area. So tingnan natin kung anong meron dito. Mag-usyoso naman tayo. So meron 3 shower area dito sa room na to. At tingnan natin kung ano bang meron dito sa loob. Well, hindi naman siya ganun kaluwag at hindi rin naman siya ganun kasikip para sa akin. At tingnan natin anong meron dito. Oh, meron siyang shampoo and conditioner na pwedeng gamitin ng mga guest dito. At meron din ditong body wash. Sakto at wala akong dalang shampoo and conditioner pati sabon. Kaya ito na ang aking gagamitin kasi hindi naman ako ganun kaselan. Okay lang to. Siguro ang kailangan ko na lang bilhin mamaya ay ang facial wash. Ngayon naman ay pumasok na tayo sa aming capsule room. Sana ay walang masyadong tao para hindi tayo makadistorbo. So, ganito ang kanyang itsura at ang naibigay na room sa akin ay nasa dulo daw. At sakto nandun din yung aking locker area. This is the first time na mag-book ako sa isang capsule hotel at tingnan natin kung anong aking magiging experience dito. Ayan, welcome po sa aking capsule room. Ito ang aking magiging tulugan for 4 nights habang nandito ako sa Tokyo. So, meron ditong mga buttons. Try natin kung para saan ba ng mga to. Ito ay para sa fan na hindi ko na siya kailangan kasi malamig naman. Ito naman ay para sa ilaw pag-adjust ng kanyang brightness. So, yan yung ilaw na to. At itong isang button naman ay para sa isang light. Okay, yung light dito sa gilid. So, yan ang kanyang on and off switch. At meron ditong digital clock na pwedeng mag-set ng alarm na hindi ko gagamitin for sure. At meron din ditong isang socket lang, isang saksakan at para din sa isang USB port. At merong Wi-Fi password. At ito naman siguro isang water sprinkler in case of fire. Meron akong 2 hanger. Syempre, meron ding towels and blanket.
Ayan, saglit pa lang akong naglalakad ay meron akong nakitang 7-Eleven. Ang napansin ko ay ang daming 7-Eleven sa areang to, pati na rin ng Lawson at Family Mart, which is good for me. Paborito sa akin. Ayan, naghahanap ako ng makakain. Gusto ko ng kanin tsaka ng ulam. Itong isang to. Ayan, ready to eat. Init lang sa microwave. Maraming din ditong mga vegetable salad. Pero ang salad dressing ay separate mo siyang bibilin. Di ba ang galing? Ang galing ng 7-Eleven nila dito. Ang daming pagpipilian. Sana may ganito rin tayo sa Pinas. Maghanap na rin ako ng kanin kasi syempre meron akong ulam. Kailangan may pares na kanin. O ito, pwede na to. Ay, naku, ba't pa ako napadpa dito sa dessert? Pero in fairness, ang sarap ng natikma kong pudding kanina. Hindi siya ganun katamis. Kaya gusto ko namang sumubok din ng iba. Ang dami kasi yung hirap pumili. So ngayon ay nakabalik na ako sa aking hotel at nandito ako ngayon sa lounge area sa 2nd floor. So ito ang designated na area para kumain kasi dun sa room ay bawal, ipinagbabawal talagang kumain doon. Pwede rin ditong tumambay at pwede ka nga magtrabaho dito kasi tahimik. Ayan, tumunog na pala yung microwave kasi isinalang ko kanina yung aking pagkain at parang gusto ko pa siyang i-extend ng another 30 seconds para ma-reheat yung aking pagkain. Mabilis na lang naman to kaya konting tease na lang at kakain na ako. Ayan, kainan na. Meron ng ibang tao dito kaya nakakahiya ng kumuha ng video at magdadadanda. Magpo-focus na lang ako sa pagkain lalo na magiging challenging ito gamit ang chopsticks. Ngayon natapos na rin akong kumain at pabalik na sana ako ng aking room. Nakita ko tong laundry area paglabas ko ng lounge area. So pwede ditong maglaba, depende kung ilang kilos. Minimum of 300 yan lang siya. And for now, let's call it a day. Maraming salamat sa pagsama sa araw na ito and see you on my date.